Ang amoy ng sinangag at pritong itlog ang unang bumati kay Althea sa umagang iyon. Isang amoy na para sa kanya ay singkahulugan ng tahanan, ng kapayapaan, ng isang buhay na buong puso niyang itinaguyod mula sa mga piraso ng kanyang winasak na kahapon. Ngumiti siya habang hinahalo ang mainit na tsokolate sa maliit na tasa ng kanyang anak. Mama, dahan-dahan po, mainit, paalala ng 7 taong gulang na si Leo, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa ginagawa ng ina. Suot ang kanyang malinis na uniforme at bitbit ang kanyang paboritong backpack na may disenyo ng robot. Okay boss, sagot ni Althea, isang magaan na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Giniit na niya ang tasa sa mesa kasama ang plato ng almusal. Heto na ang breakfast ng pinakamagaling na robot sa buong Antipolo. Masayang kumain si Leo. Sa bawat subo ng bata, tila nabubura ang lahat ng pagod sa katawan ni Althea. 10 taon na siyang nabubuhay sa ganitong ritmo. Ang pagiging ina ang naging kanyang kanlungan, ang naging dahilan ng kanyang pagbangon, si Leo ang kanyang mundo. Mama, tawag muli ng bata sa kalagitnaan ng pagkain. Yung mga kaklase ko po, may daddy sila. Laging sinasabi ni Ben na sinusundo siya ng daddy niya tapos bibilhan siya ng ice cream. Natigilan si Althea. Ang kutsarang hawak niya ay lumutang sa ere. Ito ang tanong na matagal na niyang kinatatakutan, ang usapang pilit niyang iniiwasan. Ngumiti siya, isang ngiting pinilit niyang abutin ang kanyang mga mata. Talaga? Masarap ba yung ice cream? Pag-iba niya ng usapan. Opo. Pero sabi ko sa kanila, yung mama ko, mas magaling pa sa daddy niyo. Kasi yung mama ko, may sariling coffee shop, buong pagmamalaking sabi ni Leo. Isang mainit na likido ang tila umakyat sa dibdib ni Althea. Isang halo ng saya at kirot, niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Salamat, anak. Ikaw ang acting na security guard sa kapihan ni Thea mamaya, ha? Opo, mama. Ang kapihan ni Thea. Iyon ang pangalawa niyang anak. Isang maliit na pangarap na itinayo niya mula sa kanyang ipon, pawis, at luha. Matatagpuan ito sa isang hindi gaanong mataong kalsada sa Antipolo, isang lugar na may mga regular na customer na naging kaibigan na niya, at mga bagong mukha na laging bumabalik dahil sa init ng kanilang kape at sa init ng pagtanggap sa kanila. Pagkahatid kay Leo sa paaralan, dumiretso si Althea sa kanyang coffee shop. Ang pamilyar na tunog ng bell sa pinto, ang bango ng bagong giling na kape, ang masayang bati ng kanyang staff, at kaibigang si Lorna ito ang kanyang santuwaryo. Dito, siya si Althea Santos, ang may-ari, ang boss. Hindi siya ang babaeng iniwan, ang babaeng minsan nang nawala ng direksyon sa buhay. Aga natin ngayon, Thea, bati ni Lorna habang nagpupunas ng mesa. Maaga kasing pumasok si Leo, may project daw. Hay, ang bilis ng panahon no? Parang kailan lang, karga-karga ko pa siya habang nagtitimpla ng kape dito, sagot ni Althea, habang isinusuot ang kanyang itim na apron. Ang maghapon ay dumaan tulad ng dati. Puno ng mga order, ng mga tawanan ng customer, ng tunog ng espresso machine, naging abala si Althea. Sa pagiging abala, pansamantala niyang nakakalimutan ang mga tanong ni Leo, ang anino ng isang mukhang pilit na niyang binura sa kanyang isipan. Bandang 3:00 ng hapon, nang medyo humupa na ang mga tao, isang makintab at itim na sedan ang huminto sa tapat ng kapihan. Agad itong umagaw ng pansin. Hindi ito karaniwang sasakyan na nakikita sa kanilang lugar. Bumaba ang bintana nito at may isang babaeng nakaunipormeng pang-driver, ang nagtanong sa tindera sa kabilang kalsada. Maya-maya, bumukas ang pinto sa likuran. Isang lalaki ang bumaba mula sa sasakyan. Napahinto sa paghinga si Althea. Suot nito ang isang mamahaling business suit na tila hinulma sa kanyang katawan. Ang sapatos nito ay makintab na sumasalamin sa sikat ng araw. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay, at may suot itong relo na mukhang mas mahal pa sa taunang kita ng kanyang coffee shop. Pero hindi ang mga iyon ang nagpatigil sa mundo ni Althea. Ang mukha. Ang pamilyar na porma ng panga. Ang matangos na ilong. Ang mga matang iyon mga matang minsan nang naging dahilan ng kanyang mga puyat na gabi. Tila 10 taon ang biglang naglaho. Bumalik ang lahat ng sakit, ng pait, ng mga tanong na hindi kailanman nasagot. Si Marco Montenegro. Naglakad ito papasok sa kanyang coffee shop. Ang bell sa pinto ay tumunog, isang tunog na dati musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay parang isang alarma ng panganib. Good afternoon, sir. Welcome to Kapihan ni Thea, bati ni Lorna. Hindi siya pinansin ni Marco.
Ang mga mata nito ay inililibot sa paligid, isang mabilis na pagsusuri na tila ginagawa ng isang negosyanteng tinitingnan ang isang bagong investment. Tumingin ito sa counter, sa menu board, sa mga mesang kahoy. Ang mga mata nito ay dumaan sa kanya, ngunit tila hindi siya nakilala. O baka naman, isa na lamang siyang ordinaryong barista sa paningin nito, isang taong hindi man lang nag-iwan ng bakas. Isang kirot ang muling gumuhit sa kanyang puso. Nakatayo lang si Althea sa likod ng counter, hawak ang isang baso na kasalukuyan niyang pinupunasan. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Anong ginagawa niya rito? Paano niya nahanap ang lugar na ito? Mama, isang tinig ang pumunit sa nakabibinging katahimikan sa isip ni Althea. Mula sa maliit na kwarto sa likod kung saan ginagawa ni Leo ang kanyang takdang aralin, tumakbo ito papalabas, diretso sa kanya. Mama, tapos na po yung homework ko. Masayang sabi ni Leo, sabay yakap sa bewang ng kanyang ina. Otomatikong napangiti si Althea at ginulo ang buhok ng anak. Good job, anak. Gusto mo ba ng merienda? Opo. Ang simpleng eksenang iyon ang nagpabago sa lahat. Ang atensyon ni Marco, na kanina ay nasa paligid, ay biglang napunta sa maliit na batang yumakap sa barista. Nakita ni Althea ang pagbabago sa mukha ni Marco. Ang kaninang blangkong ekspresyon ay napalitan ng pagkalito, kumunot ang noo nito. Ang mga mata nito ay lumipat mula kay Leo, pabalik sa kanya, tapos kay Leo ulit. Nakita ni Althea ang pagkalkula sa mga matang iyon, ang buhok ng bata, ang hugis ng mukha, ang ngiti. Mga pirasong dahan-dahang binubuo ang isang larawang matagal nang itinago. Ang yabang sa tindig ni Marco ay unti-unting naglaho. Ang CEO ng Montenegro Corp ay biglang naging isang lalaking nakakita ng multo. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka. Naramdaman ni Althea ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Hawak niya ang isang tray na may lamang baso at platito. Nagsimula itong mangatal sa kanyang kamay. Huwag. Huwag ngayon. Huwag dito, sigaw ng kanyang isip. Pero huli na ang lahat. Ang multo ng kanyang kahapon ay nasa harapan na niya, at nakita na nito ang sikretong pinakaiingatan niya sa buong mundo. Narinig ni Althea ang sarili niyang pangalan na binigkas ni Marco sa isang mahinang tinig, halos isang bulong, Althea. Pagkatapos, ang mga mata nito ay muling bumalik kay Leo, na ngayon ay nakatingin din sa kanya ng may pagtataka. Nawalan ng lakas si Marco. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Humakbang siya palapit sa counter, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa bata. Ang kanyang boses ay nanginginig basag, at puno ng isang emosyong hindi maintindihan ni Althea, gulat, pagsisisi, hindi makapaniwala. Anak ko. Sa sandaling iyon, ang tray na hawak ni Althea ay bumagsak sa sahig. Ang tunog ng nabasag na babasagin ay umalingaw-ngaw sa buong kapihan, sinisira ang katahimikan at sinisira ang mundong maingat niyang binuo sa loob ng 10 taon. Hindi marinig ni Marco ang sarili niyang paghinga. Ang tanging umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ay ang tunog ng nabasag na babasagin at ang dalawang salitang kumawala sa kanyang bibig, anak ko. Ang mukha ni Althea ay isang blankong canvas ng gulat at takot. Ang maliit na bata, na ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa binti ng kanyang ina, ay nakatingin sa kanya na may halong pagtataka. Sa isang saglit, ang buong mundo ni Marco Montenegro, ang kanyang kumpanya sa Singapore, ang kanyang mga deal, ang kanyang pinag-ipunan na tagumpay ay gumuho at naging walang kabuluhan. Automatikong umikot ang kanyang mga takong. Hindi niya alam kung paano, pero nagawa niyang maglakad palabas ng kapihan, palayo sa mga matang nanunumbat ni Althea, palayo sa mga matang nagtatanong ng bata. Palayo sa katotohanang biglang sumampal sa kanya. Sir, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang driver nang makapasok siya sa sasakyan. Hindi siya sumagot, umalis na tayo, utos niya, ang boses ay garalgal at halos hindi niya makilala. Habang humaharurot palayo ang sasakyan, ang mga imahe ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, ang mukha ng bata, ang buhok, ang mga mata. Mga mata ni Althea, pero ang hugis ng mukha. Sa kanya. Galing sa kanya. Paano? Napahawak siya sa kanyang sentido. Ang puso niya ay bumubuga ng napakabilis sa kanyang dibdib. Isang anak. May anak siya. Sa loob ng 10 taon, nabuhay siyang may isang anak na hindi man lang niya alam na humihinga sa mundo. Biglang bumalik ang alaala ng huling gabi nila ni Althea. Ang mga luha nito. Ang mga pangako niya. Babalik ako, Thea. Pangako, aayusin ko lang ang lahat, hintayin mo ako. Isang pangakong sinira ng katotohanan, ang kanilang pamilya ay bangkarote.
Ang kanyang ama, na may sakit sa puso, ay nakiusap sa kanya, Marco, ikaw na lang ang pag-asa natin, tanggapin mo ang alok sa Singapore. Kalimutan mo na muna ang lahat dito. Ang pag-alis niya ay hindi pagtalikod sa pag-ibig, iyon ay isang desperadong pagtatangka upang iligtas ang kanyang pamilya. Sinubukan niyang tumawag, sumulat, ngunit ang lahat ng komunikasyon ay tila naputol. Sa paglipas ng panahon, ang sakit ay napalitan ng pagtanggap at ang pagtanggap ay napalitan ng ambisyon. Ibinuhos niya ang lahat sa trabaho hanggang sa ang pangalan ni Althea ay naging isang malayong bulong na lamang mula sa nakaraan. Isang bulong na ngayon ay sumisigaw sa kanyang harapan. Isang anak. Bulong niya sa sarili. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan, galit, pagsisisi, at isang matinding pakiramdam ng pagkawala. 10 taon. 7 taon ng buhay ng sarili niyang anak ang nawala sa kanya. Pagdating niya sa kanyang penthouse unit sa Makati, sinalubong siya ng kanyang fiancé, si Isabella Roxas. Maganda, sopistikada, at kalmado ang eksaktong kabaligtaran ng bagyong namumuo sa loob ni Marco. Darling, you're early. How was the site visit in Antipolo? Tanong nito, lalapit sana upang humalik. Umiwas si Marco. I saw her, Isa. I saw Althea. Kumunot ang noo ni Isabella, isang bahagyang pagbabago sa kanyang perpektong mukha. Althea. Your ex? What about her? She has a son, sabi ni Marco, ang mga salita ay mabigat na lumabas sa kanyang bibig. He's 7 years old. He called her mama right in front of me. Tumingin siya kay Isabella, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. He's my son, Isa. He's my son. Ang gulat sa mukha ni Isabella ay tila totoo. Hinawakan nito ang kanyang mga braso. Oh, my God. Marco. Are you sure? He looks like me. I know it. I can feel it. Niyakap siya ni Isabella. Isang yakap na dapat sana ay nagbibigay ng kapanatagan, ngunit may kakaibang lamig. I'm so sorry you had to find out this way, Marco. This must be so hard for you. Anong plano mo? Hindi ko alam, sagot niya, ang boses ay nagpapakita ng kanyang pagkatalo. Hindi niya sinabi sa akin. For 10 years, tinago niya sa akin ang sarili kong anak. Dahan-dahang kumala sa yakap si Isabella, ang kanyang mga kamay ay nanatili sa mga braso ni Marco, ang kanyang mga mata ay puno ng tila pag-aalala. Marco, listen to me. This is shocking, yes. But you have to think clearly. Nasaan daw sila nakatira? Anong buhay ang ibinibigay niya sa bata? She runs a small coffee shop. It's as simple. Simple, ulit ni Isabella, ang salita ay tila may ibang kahulugan sa kanyang bibig. Marco, he is a Montenegro. He is your heir. He deserves more than a simple life in a small coffee shop. He deserves the best schools, the best opportunities. The life that you can give him. Ang mga salita ni Isabella ay parang langis na ibinuhos sa nag-aapoy na galit at pagsisisi ni Marco. Tama siya, isang Montenegro ang kanyang anak, hindi ito maaaring lumaki sa hirap. Hindi habang siya ay nabubuhay sa karangyaan, ang kanyang pagkalito ay dahan-dahang nagkaroon ng direksyon. Ang kanyang sakit ay nagkaroon ng layunin. Kukunin ko siya, sabi ni Marco, isang bagong determinasyon ang pumalit sa kanyang pagkagulat. That's the right thing to do, darling. For the child, sabi ni Isabella, hinahaplos ang kanyang pisngi. You have to fight for your right as a father. Kinabukasan, ang unang ginawa ni Marco ay tawagan ang kanyang personal assistant, Miguel. I need a full background check on a woman named Althea Santos. Resides in Antipolo. Owns a coffee shop named Kapihan ni Thea. I want everything, her financial status, her daily routine, her associations. I want it on my desk by tomorrow. Pagkatapos ng tawag, hindi siya mapakali. Hindi niya kayang maghintay. May isang puwersang humihila sa kanya pabalik. Nag-drive siya papunta sa paaralan na nabanggit ng kanyang driver kahapon na malapit sa kapihan. Mula sa kabilang kalsada, sa loob ng kanyang madilim na bintana, hinintay niya. At pagkatapos, nakita niya ito. Oras ng uwian. Lumabas ang mga bata mula sa gate. At doon, sa gitna ng mga ito, ay ang isang batang lalaki na may robot na backpack. Tumatawa ito kasama ang isang kaibigan. Simple. Masaya. Inosente. Ang tawa nito ay umabot kahit sa kinaroroonan ni Marco. Anak ko. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco, isang ngiting may kasamang kirot, napakasalimuot ng kanyang nararamdaman.
May paghanga, may panghihinayang, may pagmamahal na hindi niya alam na kaya niyang maramdaman, at mayroon ding matinding determinasyon. I can give him more than this, sabi niya sa sarili. I will give him more. Nakita niyang dumating si Althea upang sunduin ito. Nakita niya kung paano yumakap ang bata sa kanyang ina. Isang eksenang dapat sana ay nagpainit sa kanyang puso, pero sa halip ay nagdulot ng panibugho. Iyon dapat ay siya. Dapat ay kasama siya sa eksenang iyon. Sa pag-uwi, tinawagan niya ang abogado na inirekomenda ni Isabela, isang pangalan na kilala sa mga corporate battle at, kung kinakailangan, sa mga maruruming laban. Attorney Gonzaga, sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado, ang boses ng CEO na sanay mag-utos. I need your services for a personal matter. It's about child custody. Nagbigay siya ng mga detalye, walang emosyon, na para bang isang business transaction lamang ang lahat. I want full custody. Do whatever it takes. Ilang araw ang lumipas. Sa kapihan ni Thea, habang nagpupuna si Althea ng mesa pagkatapos ng abalang tanghalian, isang lalaking nakamotorsiklo ang huminto at iniabot sa kanya ang isang makapal na brown envelope. May selyo ito ng isang kilalang law firm sa Makati. Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang binubuksan ito. Sa loob, ang mga salitang nakalimbag sa malamig at formal na papel ay tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Formal petition for sole custody. Marco Montenegro, petitioner. Leo Santos, minor child. Ang huling hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang sulat ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Nagsisimula na, ang digmaang pinakakinatatakutan niya ay opisyal nang nagsisimula. Ang sobre ay nakalatag sa mesa. Ang mga salita sa loob nito ay tila mga aninong gumagapang sa bawat sulok ng maliit na sala ni Althea. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Bawat kalusko sa labas, bawat pagpihit ng hangin, ay nagdudulot ng isang matinding kaba sa kanyang dibdib. Pumasok siya sa kwarto ni Leo. Natutulog ito ng mahimbing, ang isang kamay ay nakayakap sa kanyang paboritong robot na laruan, payapa. Walang kamalay-malay sa digmaang nagsisimula ng umusbong sa labas ng kanyang munting mundo. Umupo si Althea sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ng anak. Ang bawat hibla nito ay isang paalala ng kanyang mga sakripisyo. Ang bawat paghinga nito ay ang musikang bumuhay sa kanya sa loob ng 7 taon. Hindi kanya kukunin sa akin, bulong niya sa hangin, isang panatang binitiwan sa katahimikan ng gabi, hinding-hindi ako papayag. Ang takot na nararamdaman niya ay dahan-dahang nahaluan ng isang matigas na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng iyak ng iyak 10 taon na ang nakalipas. Isa na siyang ina, at gagawin ng isang ina ang lahat para sa kanyang anak. Kinabukasan, habang nag-aayos siya para pumasok sa kapihan, tumunog ang kanyang cellphone, isang numerong hindi rehistrado. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit may isang bahagi sa kanya na nakakaalam kung sino ito. Hello? Sagot niya, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Althea. Ang boses sa kabilang linya. Malamig. Pamilyar. Ang boses na minsan ay nagpatulog sa kanya sa gabi, ngayon ay nagbibigay sa kanya ng panginginig. It's Marco. We need to talk. Wala tayong dapat pag-usapan, mabilis niyang sagot, nakipag-usap na ang abogado mo. That's exactly why we need to talk, giit ni Marco, may bahid ng inis sa kanyang tono. I don't want this to get messy. Let's be civilized, for the boy's sake. The boy. Hindi our son. Hindi Leo. Ang paraan ng pagsabi niya ay parang isang bagay na pinag-aagawan, isang premyo. Kumuyom ang kamao ni Althea. Saan? I'll text you the address. Lunch. Be there. At ibinaba na nito ang tawag. Ang address na ipinadala ni Marco ay isang mamahaling restaurant sa isang hotel sa Ortigas. Sa pagpasok pa lang ni Althea, naramdaman na niya agad na hindi siya kabilang sa lugar na iyon. Ang suot niyang simpleng bestida at sandals ay tila isang sigaw sa gitna ng mga taong naka-business suit at mga eleganteng damit. Ang sahig ay napakakintab, ang mga ilaw ay malalamlam, at ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos at pinipigilang usapan. Nakita niya si Marco sa isang mesa sa sulok, nakaupo na tila isang haring naghihintay sa kanyang nasasakupan. Tumayo ito nang makita siya, isang kilos na tila mas sanay na kilos ng paggalang kaysa sa tunay na damdamin. You came, sabi nito nang makaupo siya. Anong kailangan mo, Marco? Tanong niya, walang paligoy-ligoy. Wala siyang panahon para sa mga formalidad. Isang waiter ang lumapit, ngunit iwinagayway lamang ito ni Marco.
Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay malamig at kalkulado ang mga mata ng isang CEO, hindi ng isang dating kasintahan, at lalong hindi ng isang ama. Althea, let's be practical, simula niya. I know his existence now. I cannot unknow it. My son. Leo. Ang pangalan niya ay Leo, pagtatama ni Althea. Napatiimbagang si Marco. Leo, ulit niya. He is a Montenegro. He deserves a certain kind of life. A life I can provide. A life you cannot. Bawat salita ay isang sampal. At anong klaseng buhay yon, Marco? Buhay na puno ng pera, pero walang ina. Don't be dramatic, sabi nito. I am not a monster. I'm prepared to be very generous. I'll buy you a house, a nice one, anywhere you want. I'll give you a monthly allowance that's probably more than what your coffee shop makes in a year. You will be comfortable. You will never have to work again. You can visit him, of course. Weekends perhaps, we can arrange a schedule. Nakatitig lamang si Althea sa kanya, hindi makapaniwala sa kanyang mga naririnig. Inilalatag niya ang lahat sa harapan niya na parang isang business proposal, isang malamig, walang pusong transaksyon. Tinutumbasan niya ng presyo ang pagiging ina niya. Tinutumbasan niya ng pera ang 7 taon ng kanyang buhay na ibinuhos niya sa pag-aalaga sa kanilang anak. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, hindi isang masayang tawa, kundi isang tawa na puno ng pait at sakit. Nakatawa ka? Tanong ni Marco, ang noo ay nakakunot. Nakakatawa ka kasi, sagot ni Althea, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-init. Nakakatawa ka dahil pagkatapos ng 10 taon, bumalik ka na parang walang nangyari at inaakala mo na lahat ng bagay sa mundo, kaya mong bilhin. Ganyan ka na ba talaga, Marco? Ganyan ka na ba kinalamon engpra at kapangyarihan mo? This is not about me. This is about what's best for the child. Tumaas ang boses ni Marco. What's best for him? Giit ni Althea, ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit. Best for him ay ang lumaki sa isang bahay na walang pagmamahal basta mayaman. Best for him ay ang maging isang business asset mo. 10 taon, Marco. 10 taon kitang hinintay. 10 taon kong itinaguyod ang anak mo ng mag-isa. Nasaan ka? Nasaan ka noong nilalagnat siya at kailangan kong mag-isang magbantay buong gabi? Nasaan ka noong unang araw niya sa eskwela? Nasaan ka noong umiiyak siya dahil tinutokso siyang wala siyang ama? Natahimik si Marco. Dinampot ni Althea ang baso ng malamig na tubig sa kanyang harapan. Ang kamay niya ay nanginginig. Ang buhay na ibinigay ko sa anak ko ay simple, oo. Pero puno ng pagmamahal. Isang bagay na hinding-hindi mo mauunawaan, isang bagay na hinding-hindi mo mabibili. At sa huling salita, ibinuhos niya ang laman ng baso sa mukha ni Marco. Napatayo ang ilang tao sa mga kalapit na mesa. Ang malamig na tubig ay tumulo mula sa buhok ni Marco, pababa sa kanyang mamahaling suit. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at kahihiyan. Tumayo si Althea, ang kanyang dibdib ay malakas na kumakabog. Hindi mo mabibili ang anak ko, Marco, sabi niya, ang boses ay matatag sa kabila ng mga luhang nagbabadyang tumulo, hinding-hindi. Tumalikod siya at naglakad palabas ng restaurant, taas noo, hindi lumilingon, bawat hakbang palayo ay isang hakbang papalayo sa multo ng kahapon at isang hakbang patungo sa digmaang haharapin niya bukas. Naiwan si Marco sa mesa, basang-basa, napapaligiran ng mga mapanuring mata. Sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya, napagtanto niya na ang laban na ito ay hindi mapapanalunan ng pera o ng mga abogado lamang. Ito ay isang digmaan na hindi niya lubos na naiintindihan. Ang tunay na laban ay ngayon palang nagsisimula. Nakatitig lang si Marco sa pinto kung saan lumabas si Althea. Ang lamig ng tubig na dumadaloy sa kanyang mukha at mamahaling suwit ay walang-wala kumpara sa apoy ng kahihiyan at galit na biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Ang mga bulungan mula sa mga katabing mesa ay parang mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Siya, si Marco Montenegro, ang CEO na kinatatakutan at iginagalang sa Singapore, ay pinahiya sa harap ng maraming tao ng isang simpleng may-ari ng kapihan. Ngunit sa ilalim ng galit na iyon, may isa pang damdamin na gumapang, pagkabigo. Inaasahan niyang magiging mahirap, ngunit hindi niya inaasahan ang ganitong klase ng paglaban. Ang Althea na kaharap niya kanina ay hindi ang malambing na babaeng iniwan niya 10 taon na ang nakalipas. Ito ay isang babaeng matigas, palaban, at kayang-kayang tapatan ang kanyang tingin. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang pagkagulat. Kung ito ang gusto niya, sabi niya sa sarili, habang pinupunasan ng panyo ang kanyang mukha,
ibibigay ko sa kanya ang isang digmaan na hinding-hindi niya mapapanalunan. Kinabukasan, kasama si Isabela, tinungo niya ang opisina ni Attorney Deogracias Gonzaga, isang pangalang kinatatakutan sa mundo ng batas. Ang opisina nito ay nasa pinakamataas na palapag ng isang gusali sa BGC, may tanawin ng buong syudad, isang testamento sa kanyang mga tagumpay. Si Ate Gonzaga ay isang lalaking nasa edad 50, may manipis na salamin, at isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Mr. Montenegro, Miss Roxas. Welcome, bati niya, ikinumpas ang kamay patungo sa mga upuan sa harap ng kanyang malaking mahogany desk. Salamat sa paglalaan ng oras sa amin, attorney, simula ni Isabela, na siyang gumanap bilang tagapamagitan. Let's get straight to the point, putol ni Marco, walang pasensya sa mga formalidad. I want my son. I tried to settle this amicably. She refused. Tumango si Attorney Gonzaga, kinuha ang isang folder mula sa kanyang mesa. I've reviewed the initial details you sent over, Althea Santos. Single mother. Runs a small coffee shop in Antipolo. No criminal record. Seems to be well liked in her community. She's financially unstable, sabi ni Marco. The shop can't be making much. She lives in a small house. I can provide a mansion. I can send him to the best international schools. She can't even afford a car. Muling ngumiti si Attorney Gonzaga. Good. That's our main weapon. Itinuro niya ang folder. In custody battles, Mr. Montenegro, the court's primary concern is the best interest of the child. We will argue that best interest means stability, opportunity, and a secure future. Lahat ng bagay na kaya mong ibigay, at hindi niya kaya. Nagpatuloy ang abogado, ang stratehiya natin ay simple. We will paint a picture of two worlds. The world you offer, privilege, top-tier education, global exposure, and the world she offers, a life of struggle, limited opportunities, financial uncertainty. We will question her capacity to provide not just for his present needs, but for his future. Biglang nakaramdam ng kaunting pag-aatubili si Marco. Naintindihan niya ang lohika, ngunit may isang bagay sa paraan ng pagsasalita ng abogado na nagbigay sa kanya ng hindi magandang pakiramdam. Ang pag-atake sa kakayahan ni Althea bilang isang ina ay parang marumi. I don't want to hurt her unnecessarily. I just want my son. Sometimes, Mr. Montenegro, sagot ng abogado, inaayos ang kanyang salamin, to win the war, you must be willing to fight dirty in some battles. We will not attack her character directly. We will simply highlight her circumstances. Let the facts speak for themselves. The court will connect the dots. Sa tabi niya, bahagyang hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay. He's right, darling. This is not about hurting her. This is about saving Leo. Ang mga salitang iyon ay sapat na upang burahin ang kanyang mga pagdududa. Para kay Leo. Ito ang kanyang mantra. Kinagabihan, habang pinag-aaralan nila ang mga dokumento, nagbigay ng suhestiyon si Isabela. Marco, you know, maybe I should visit her coffee shop, just as a regular customer. It would be good to see the environment for myself, to understand what we're really up against. Pumayag si Marco, iniisip na ito ay isang magandang ideya. Kinabukasan, dumating si Isabela sa kapihan ni Thea, mag-isa, nakasimpleng damit, walang bakas ng pagiging isang Roxas. Umorder siya ng kape at isang piraso ng cake at naupo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Nakita niya si Althea na abala sa pag-aasikaso ng mga customer, may ngiti sa kanyang labi. Nakita niya ang mga regular na customer na binabati ito na parang isang kaibigan. Nakita niya ang pagmamahal sa bawat detalye ng maliit na lugar. Hindi ito ang gumuguhong negosyo na inaasahan niya, ito ay isang komunidad, at iyon ang mas lalong nagbigay ng panganib. Kumuha siya ng ilang larawan gamit ang kanyang cellphone, maingat na kinukunan ang kasikipan, ang lumang pintura sa pader, ang simpleng uniforme ng mga staff. Samantala, hindi na natiis ni Marco, kailangan niyang makita si Leo. Mula sa paaralan, sinundan niya ang mag-ina hanggang sa bahay ng mga ito. Bumaba siya ng sasakyan at naglakad papunta sa gate, ang puso niya ay malakas na kumakabog. Si Althea, napababa pa lang sa tricycle kasama si Leo, ay natigilan nang makita siya. Ang mukha nito ay agad na naging matigas na parang bato. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ni Leo at itinayo sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Althea, ang boses ay puno ng pagbabanta.
Gusto ko lang makita ang anak ko, sagot ni Marco, sinisikap na maging kalmado. Wala kang anak dito, sagot ni Althea. Umalis ka na, Marco. Bago pa ako tumawag ng pulis. Althea, please. Umalis ka na. Sigaw nito, ang takot at galit ay nag-aaway sa kanyang mga mata. Mabilis niyang ipinasok si Leo sa loob ng bahay at isinara ang pinto ng malakas. Naiwan si Marco na nakatayo sa labas, nakikinig sa katahimikan. Ang pagtanggi ni Althea ay parang isang pader na bakal na humaharang sa kanya. Bumalik siya sa sasakyan, ang kanyang frustrasyon ay mas matindi pa kaysa dati. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Isabela na may dala-dalang mga balita. I went there, Marco, sabi nito, ang boses ay puno ng pekeng awa. Ipinakita nito ang mga litratong kinuha niya sa kanyang cellphone. It's a charming place, I admit, very quaint. Pero ang liit. At nakita ko ang anak mo, he was there after school. Ginagawa niya ang homework niya sa isang maliit na mesa sa gilid, habang ang nanay niya ay abala. Is that the kind of environment for a child to grow up in? Sa gitna ng ingay at mga estranghero, tinitigan ni Marco ang mga litrato. Ang pananaw ni Isabela ay nagbigay ng bagong kulay sa mga imahe. Ang kaninang komunidad ay naging magulo. Ang kasimplehan ay naging kakulangan. She's selfish, bulong ni Isabela. She's keeping him there for her own sake, not for his. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Marco, si Attorney Gonzaga. Mr. Montenegro, I have good news, sabi ng abogado sa kabilang linya. The court has approved our petition. They have officially scheduled a social worker to conduct a thorough evaluation of the living environment and psychological state of both parties. Sila ang magbibigay ng rekomendasyon sa korte kung kanino mas nararapat mapunta ang bata. Napatayo si Marco. Ito na. Isang opisyal na hakbang. Hindi na ito usapan ng dalawang tao lamang. Ang batas ay pumasok na sa eksena. When will this happen? Tanong ni Marco. They will visit both of you within the next 2 weeks. Unannounced, sagot ng abogado. Get your house ready. Make sure you are seen as the stable, prepared, and more than capable father. As for her, let's just hope her coffee shop is having a good day when the social worker arrives. Pagkababa ng telepono, isang malamig na pakiramdam ng tagumpay ang gumapang kay Marco. Ngayon, si Althea ay mapipilitang harapin ang katotohanan. Ang kanyang maliit at simpleng mundo ay susuriin, kikilatisin, at hahatulan. At alam ni Marco, sa ilalim ng mga pamantayan ng batas at lipunan, na ang kanyang mundo ang mananalo. Dumating ang sulat mula sa korte na nagbibigay pahintulot kay Marco ng mga naka-schedule na pagbisita kay Leo. Sa bawat salita na nakasaad sa dokumento, tila isang piraso ng kanyang puso ang natatanggal. Hindi na ito isang banta, ito na ang katotohanan. Tuwing Sabado, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may karapatan si Marco na hiramin ang kanyang anak. Ang unang Sabado ay ang pinakamabigat. Buong gabi siyang hindi natulog, iniisip kung paano ipapaliwanag ang lahat kay Leo sa paraang hindi ito matatakot o malilito. Anak, simula niya habang nag-aalmusal sila, sinisikap na panatilihing magaan ang kanyang boses. May bisita ka mamaya, gusto kanyang makasama. Sino po, Mama? Tanong ni Leo, ang mga mata ay bilog at puno ng kuryosidad. Lumunok si Althea. Yung daddy mo. Natigilan si Leo, ang kutsarang hawak ay nanatili sa ere. Yung daddy ko po. Totoo po. May ngiti na unti-unting sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting sabay na nagdulot ng saya at kirot sa puso ni Althea. Eksaktong alas 9, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng kanilang kalye. Hindi ito tunog ng ordinaryong sasakyan. Isang malakas, umuugong na tunog ng makina. Sumilip si Althea sa bintana at ang kanyang puso ay tila bumagsak sa kanyang sikmura. Isang kulay pulang sports car, napakakintab at napakababa, ang nakaparada sa tapat ng kanilang maliit na gate. Ito ay isang sasakyang tila kinuha mula sa isang pelikula, isang bagay na hindi nabibilang sa kanilang simpleng mundo. Bumukas ang pinto at bumaba si Marco. Nakasuot ito ng polo shirt at designer jeans, mukhang mas bata at mas relaxed, ngunit ang aura ng kapangyarihan ay nandoon pa rin. May dala itong isang malaking paper bag mula sa isang kilalang toy store. Lumabas si Leo, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha, hindi kay Marco, kundi sa sasakyan. Wow, bulong nito. Hey, champ, bati ni Marco, lumuhod para magpantay sila ng bata. Medyo nahihiya pa si Leo. I'm your dad, Marco.
Nag-aalanganing ngumiti si Leo. Ipinakita ni Marco ang dala niya, mula sa paper bag, inilabas nito ang pinakabagong modelo ng isang handheld game console. Isang laro ang nakikita lang ni Leo sa mga commercial sa TV, isang bagay na alam ni Althea na hindi niya kailanman kayang bilhin, agad na nagliwanag ang mukha ni Leo. Tara, may pupuntahan tayo, sabi ni Marco. Pinagbuksan niya ng pinto si Leo, at ang bata ay pumasok sa loob na parang isang prinsipe sa kanyang karwahe. Bago isara ang pinto, tumingin si Marco kay Althea. Isang tingin na nagsasabing, tingnan mo ang kaya kong ibigay. Buong araw, hindi mapakali si Althea. Ang kapihan ni Thea ay tila naging isang hawla. Bawat tunog ng bell sa pinto ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso, umaasang si Leo na iyon. Nang dumating ang 5:00, ang pulang sasakyan ay bumalik. Si Marco mismo ang naghatid kay Leo sa pinto. Mama! Mama! Tingnan niyo po! Sigaw ni Leo pagkapasok, iwinawagayway ang bagong laruan. Kumain po kami sa isang restaurant na umiikot, tapos binilhan ako ni Daddy Marco ng bagong sapatos. Tingnan niyo po, umilaw. Daddy Marco. Ang mga salitang iyon ay parang maliliit na karayom na tumusok sa puso ni Althea. Pilit siyang ngumiti. Wow, ang ganda naman yan, anak. Ang galing ni Daddy Marco, no ma. Ang ganda-ganda ng kotse niya. Tapos sabi niya, sa susunod daw, dadalhin niya ako sa isang lugar na maraming eroplano. Pagkaalis ni Marco, niyakap ni Althea si Leo ng mahigpit. Amoy mayaman ito, amoy ng bagong kotse, ng mamahaling pabango, hindi ito ang pamilyar na amoy ng kanyang anak. Sa sumunod na pagbisita, may bago na namang regalo, isang drone, sa sumunod, isang kumpletong set ng mga action figures. Ang bawat Sabado ay nagiging isang parada ng material na bagay, at nasasaktan si Althea na makitang ang kanyang anak ay unti-unting nasisilaw. Isang gabi, hindi na niya natiis. Tinawagan niya si Marco. Anong ginagawa mo, Marco? Sabi niya, hindi na nag-abalang magbigay galang. Kailangan mo bang bilhin ang atensyon ng sarili mong anak? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Marco sa kabilang linya. Althea, I'm not buying his attention, I'm giving him the things he deserves, mga bagay na hindi mo kayang ibigay. Hindi niya kailangan ng mga yan. Giit ni Althea, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Ang kailangan niya ay isang ama, hindi isang Santa Claus. And what do you know about what a father is? Malamig na sagot ni Marco. I'm just making up for lost time. Don't worry, I won't spoil him. I'm just introducing him to a better quality of life. Is that so wrong? At ibinaba nito ang telepono. Napaupo si Althea sa sofa, talunan. Paano niya lalabanan iyon? Paano makikipagkumpetensya ang kanyang simpleng pagmamahal sa kinang ng isang marangyang buhay? Nang gabing iyon, habang nililinis niya ang kwarto ni Leo, may isang papel na nahulog mula sa isang lumang libro, isa itong drawing. Isang drawing na ginawa ni Leo noong nasa kindergarten pa lamang siya. 3 stick figures na magkakahawak kamay sa ilalim ng isang araw na nakangiti. Sa ilalim, may nakasulat sa paunti-unting letra, Mama, Leo, Dad, Dadayi. Pinulot niya ang papel. Hinaplos niya ang guhit ng krayola. Noong una niya itong nakita, nalungkot siya. Ngayon, habang tinitingnan niya ito, isang matinding takot ang kanyang naramdaman. Ang pangarap na ito ng kanyang anak, ang pangarap na magkaroon ng isang ama, ay unti-unti nang tinutupad ni Marco sa paraang hinding-hindi niya kayang labanan. Isang butil ng luha ang pumatak sa papel, ginagawang mansa ang ngiti ng araw. Pumasok si Leo sa sala, suot ang kanyang pajama, nakita niya ang lungkot sa mukha ng ina. Lumapit ito at niyakap siya. Mama, okay lang po kayo? Pinunasan ni Althea ang kanyang mga luha at ngumiti. Oo, anak, napuwing lang si Mama. Tinitigan siya ni Leo, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang kaisipang tila matagal na nitong pinag-iisipan. Huminga ito ng malalim bago nagsalita, ang kanyang boses ay mahina at puno ng inosenteng lohika. Mama, bakit po hindi na lang tayo tumira kasama si Daddy para mayaman din po tayo? Ang tanong ay tumama kay Althea na parang isang kidlat. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang simpleng tanong ng kanyang anak, na binitiwan ng walang mali siya, ay ang kumpirmasyon ng kanyang pinakamatinding kinatatakutan. Ang mga regalong nakakalaso ni Marco ay nagsisimula ng gumana. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Althea na baka natatalo na siya sa laban na ito. Ang tanong ni Leo kay Althea, na narinig ni Marco sa huling pag-uusap nila sa telepono, ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng matamis na tagumpay.
Mayaman din po tayo? Iyon ang gusto ng bata. Iyon ang kailangan niya. Hindi man niya ito binili, pero ang kanyang paraan ay nagbubunga. Ngunit ang tagumpay na iyon ay may kasamang kakaibang pakiramdam. Hindi niya maintindihan bakit hindi siya masaya. Ang pagbisita niya kay Leo ay hindi puro saya. May parte ng kanya na nasasaktan tuwing nakikita niya ang mga mata ng bata na nagniningning sa bagong laruan, ngunit tila may kalungkutan pa rin. At ang mga mata ni Althea na laging puno ng hinanakit at galit, alam niyang naguguluhan ang bata sa kanilang sitwasyon. Dumating ang araw ng sports fest sa paaralan ni Leo. Isang paanyaya ang ipinadala sa kanilang dalawa bilang mga magulang. Nag-alinlangan si Marco, ngunit hinikayat siya ni Isabela. This is a good opportunity, Marco. Show them you're a hands-on dad. It will look good for the court. Nakarating si Marco sa paaralan ng maaga at doon niya nakita si Althea. Nakasuot ito ng simpleng t-shirt at jeans, nag-aayos ng upuan para sa kanila. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Walang make-up, pero may kakaibang kinang sa mga mata nito habang nakikipag-usap sa ibang mga ina. Isang kinang na hindi nakikita ni Marco sa mga matagumpay na babaeng nakakasama niya sa Makati. Althea, bati niya, medyo alangan. Lumingon ito, at ang kanyang mga mata ay agad na nagdilim nang makita siya. Ngunit nasa pampublikong lugar sila, at kitang-kita niya ang pagpigil nito sa sarili. Marco, malamig na sagot nito. Dumating si Leo, tumatakbo at sumisigaw sa tuwa, Mama, Daddy, nandito na po ako. Ang daddy na iyon ay nagpadala ng isang kakaibang init sa dibdib ni Marco, hindi pa siya sanay. Ang unang activity ay ang parent-child sack race. Nag-alinlangan si Althea, Leo, hindi ko kaya yan, hindi ako magaling tumalon. Okay lang po, Mama. Si Daddy Marco na lang po, sabi ni Leo, tinatalikuran ang ina. Isang matalim na kirot ang naramdaman ni Althea. Ngunit bago pa siya makapagsalita, sinabihan na ni Marco ang bata, hindi, champ, si Mama ang kailangan mo ngayon. Siya ang masanay sa mga ganitong bagay, di ba, Althea? Ngumiti siya kay Althea, isang bihirang ngiti na nagbigay sa kanya ng kaunting pagkalito. Sa huli, pareho silang sumali sa magkahiwalay na koponan ni Leo. Nakita ni Marco kung gaano kasaya si Leo kasama si Althea, kung paano ito humahawak sa kamay ng ina, kung paano sila nagtatawanan kahit na nadapa sila, isang pakiramdam ng selos ang gumapang sa kanya. Dumating ang obstacle course. Nagkaroon ng bahagi kung saan kailangan mong dumaan sa isang tunnel. Natatakot si Leo. Mama, ang dilim po, bulong nito. Agad na lumuhod si Althea. Okay lang yan, anak. Heto, hawakan mo ang kamay ni Mama. Magkasama tayo, ha? Ngunit bago pa sila makapasok, lumapit si Marco. Leo, hindi ka takot, di ba? Heto, Daddy will go first. Tapos susundan mo si Mama. Ang tanong ni Leo kay Althea, na narinig niya sa kanilang huling pag-uusap, ay nag-iwan ng isang bakas ng tagumpay kay Marco. Mayaman din po tayo? Iyon ang gusto ng bata. Iyon ang kailangan nito. Subalit, ang tagumpay na iyon ay may kasamang kakaibang kirot na hindi niya maintindihan. Bakit hindi siya lubos na masaya? Ang pagbisita niya kay Leo ay hindi puro saya. May parte sa kanya na nasasaktan tuwing nakikita niya ang mga mata ng bata na nagniningning sa bagong laruan, ngunit tila may kalungkutan pa ring natitira. At ang mga mata ni Althea laging puno ng hinanakit. Dumating ang araw ng sports fest sa paaralan ni Leo. Isang paanyaya ang ipinadala sa kanilang dalawa bilang mga magulang. Nag-alinlangan si Marco, ngunit hinikayat siya ni Isabela. This is a good opportunity, Marco. Show them you're a hands-on dad. It will look good for the court. Nakarating si Marco sa maingay at makulay na school grounds. Nakita niya agad si Althea sa gitna ng karamihan. Nakasuot ito ng simpleng puting t-shirt at maong. Ang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. Walang kolorete sa mukha. May isang natural na ganda itong lumalabas habang nakikipagtawanan sa ibang mga ina. Isang ganda na hindi nakikita ni Marco sa mga sopistikadang babaeng nakakasama niya sa Makati. Althea, bati niya nang lumapit. Lumingon ito, at ang ngiti sa mga labi nito ay agad na naglaho. Ngunit nasa pampublikong lugar sila, kitang-kita niya ang pagpipigil nito sa sarili. Marco, malamig na sagot nito. Bago pa man magkaroon ng tensyon, dumating si Leo, tumatakbo at sumisigaw sa tuwa, Mama, Daddy, nandito po kayo pareho. Ang salitang Daddy ay nagpadala ng isang kakaibang init sa dibdib ni Marco. Ang salitang pareho ay tila may dalang pag-asa. Ang isa sa mga laro ay ang three-legged race.
Kailangang ipares ang isang magulang sa anak. Si mama po ang partner ko, mabilis na sabi ni Leo. Ngunit sa kalagitnaan ng takbuhan, natapilok si Althea at bahagya silang natumba. Walang nasaktan, pero halata ang pagkadismaya sa mukha ni Leo. Sumunod ang obstacle course. Nagkaroon ng bahagi kung saan kailangan dumaan sa isang madilim na tunnel na gawa sa tela. Natakot si Leo. Mama, ang dilim po, bulong nito, kumakapit sa ina. Okay lang yan, anak. Heto, hawakan mo ang kamay ni Mama, pag-alo ni Althea. Ngunit bago pa sila makapasok, lumapit si Marco. May isang ideyang biglang pumasok sa kanyang isip, isang bagay na hindi parte ng plano o stratehiya. Leo, sabi niya, lumuluhod. Hindi yan madilim kung magkakasama tayo. Tumingin siya kay Althea, isang tingin na nagtatanong, nakikiusap, Althea, sa kaliwa mo, ako sa kanan niya. Nag-alinlangan si Althea. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pag-aaway sa loob niya, ngunit nang makita niya ang pag-asa sa mukha ni Leo, dahan-dahan siyang tumango. Hinawakan ni Marco ang kanang kamay ni Leo, hinawakan naman ni Althea ang kaliwa. Isang kuryente ang tila gumapang sa braso ni Marco nang magdikit ang kanilang mga balikat sa sikip ng pasukan. Sa loob ng tunnel, tanging ang maliliit na sinag ng araw mula sa mga butas ng tela ang kanilang ilaw. "See, champ, we're here. We won't let go," sabi ni Marco, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa sa inaasahan niya. "Okay po," sagot ni Leo, ang boses ay hindi na nanginginig. Nang makalabas sila sa kabilang dulo, sinalubong sila ng sikat ng araw at ng palakpakan ng ilang mga magulang. Binitawan nila ang kamay ng bata. Sa ibabaw ng ulo ni Leo, ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang namutawi, ngunit sa isang saglit na iyon, nawala ang abogado, nawala ang kaso, nawala ang galit. Ang nakita lang ni Marco ay si Thea, ang babaeng minahal niya, at ang ina ng kanyang anak. Isang ngiti, isang maliit at pagod ngunit totoong ngiti, ang sumilay sa mga labi nito, mumiti rin siya pabalik. Sa sandaling iyon, hindi sila magkaaway, sila ay mga magulang, sila ay isang pamilya. Lingid sa kanilang kaalaman, sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, may isang babaeng nakaupo, nakasuot ito ng malaking sunglasses at sombrero. Si Isabella. Kanina pa siya doon, tahimik na nagmamasid, nakita niya ang lahat, ang pag-aatubili, ang pag-aalangan, at ang sandali ng pagkakaisa sa loob ng tunnel. Itinaas niya ang kanyang cellphone at mabilis na kumuha ng litrato sa eksaktong sandali na sabay na nakangiti sina Marco at Althea, kasama si Leo sa gitna. Tinitigan niya ang larawan sa screen, perpekto. Isang masayang pamilya, isang lihim na pamilya, isang banta sa kanyang perpektong hinaharap. Malamig niyang pinindot ang share, pinili ang isang contact na nakapangalang Tita LV, gossip columnist, at nag-type ng isang maikling mensahe, "Tita, as promised. Here's your headline." Kinabukasan, gumising si Marco na may kakaibang gaan sa pakiramdam. Ang alaala ng sports fest ay nag-iwan ng isang ngiti sa kanyang mga labi. Baka kaya naman pala, naisip niya. Baka may paraan pa para maging sibilisado kami para kay Leo. Pero ang katahimikan ng umaga ay biglang binasag ng sunod-sunod na pag-vibrate ng kanyang cellphone. Mga text mula sa mga kasosyo sa negosyo, mga kaibigan, mga kamag-anak. "Marco, totoo ba to? Dude, call me. Marco, have you seen the news?" Pagkatapos, isang text mula kay Attorney Gonzaga, MR, Montenegro, "Call me, urgent, do not talk to the press." Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Mabilis niyang binuksan ang internet browser. Hindi na niya kinailangang maghanap, iyon ang bumungad sa kanya sa homepage ng isang sikat na entertainment at society blog. Ang headline ay tila isang suntok sa kanyang sikmura, "Shocking Revelation, CEO Marco Montenegro, booking sa lihim na pamilya." Tingnan ang sweet moments nila ng kanyang anak sa labas at ng misteryosong coffee shop girl. At sa ilalim nito, ang litrato. Ang litrato mula kahapon. Kinuha sa perpektong anggulo kung saan sila ay mukhang isang masayang pamilyang nagliliwaliw, walang kamalay-malay sa mundo. Ang artikulo ay puno ng mga pasaring, pinalalabas na si Althea ay isang oportunistang kabit na nagtatago, at siya ay isang manlolokong may dalawang buhay. Sinira nito ang lahat. Binaluktot nito ang isang sandali ng kapayapaan at ginawa itong isang maruming iskandalo. Napahawak siya sa kanyang ulo, ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Paano? Sino? Sa gitna ng kanyang pagkalito, muling tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niya ang pangalan sa screen, ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. "Althea."
Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hello. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Ang boses sa kabilang linya ay basag, nanginginig, at puno ng isang galit at sakit na hindi pa niya kailanman narinig mula dito. Anong ginawa mo, Marco? Sinira mo ang buhay namin. Ang bawat salita sa artikulo ay parang asido na tumutunaw sa lahat ng pinaghirapan ni Althea na itayong dignidad, coffee shop girl. Misteryosong babae, anak sa labas. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan, bawat isa ay isang sampal. Ang pinakamasakit ay ang litrato. Isang sandali ng kahinaan, isang saglit na pagbaba ng kanyang pader, ay nakuha at ginawang isang kasinungalingan para pagpiestahan ng lahat. Ang tawag niya kay Marco ay isang desperadong pagsabog ng galit at sakit. Pagkababa ng telepono, napasandal na lang siya sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Paano niya haharapin ang mundo? Paano niya haharapin si Leo? Ang paghatid kay Leo sa paaralan kinabukasan ay isang pagsubok ng katatagan. Ang mga tingin ng ibang mga magulang ay tila mga pisikal na bagay na tumutusok sa kanyang likod. Ang mga dating umingiti sa kanya ay umiiwas ngayon ng tingin. Ang mga dating bumabati ay nagbubulungan na lamang kapag siya ay nakatalikod. Narinig niya ang isang bulong mula sa isang ina habang siya ay dumadaan, siya yon. Kawawa na mo yung legal na fiancé, no? Naramdaman ni Althea ang mahigpit na pagkakahawak ni Leo sa kanyang kamay. Mama, bakit po sila ganyan makatingin? Tanong nito, ang boses ay nagpapakita ng pagkalito. Pilit nang umiti si Althea. Wala iyon anak. May pinag-uusapan lang sila na hindi tungkol sa atin. Ngunit alam niyang nagsisinungaling siya. Ang kapihan ni Thea, ang kanyang santuaryo, ay naging sentro ng tsismis. May mga bagong mukha na dumarating, hindi para magkape, kundi para usisain kung sino ang babae sa balita. Umupo sila, nag-order ng pinakamurang kape, at nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. Kaya, wag mo silang pansinin, sabi ni Lorna, ang kanyang matalik na kaibigan, habang hinaharangan ang paningin ni Althea mula sa isang grupo ng mga babaeng halatang siya ang pinag-uusapan. Mga walang magawa sa buhay. Pero paano nila nalaman, Lorna? Paano nagkaroon ng litrato? Tanong ni Althea, ang boses ay puno ng pagtataka. Kami lang ang nandoon, si Marco. Ang konklusyon ay masakit ngunit tila lohikal. Si Marco ang gumawa nito, para sirain ako. Para ipakita sa korte na hindi ako karapat-dapat. Ang paniniwalang iyon ay tumubo sa kanyang puso na parang lason. Ang maliit na pag-asa na umusbong noong sports fest ay namatay at napalitan ng isang matinding galit. Sa gitna ng maghapon pumasok si Marco sa kapihan. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagod, ngunit ang nakikita lamang ni Althea ay ang mukha ng isang traidor. Althea, we need to talk, sabi nito, lumalapit sa counter. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sigaw ni Althea, hindi na napigilan ang sarili, umalis ka dito. Hindi ako ang may gawa nito, maniwala ka, sabi ni Marco, ang boses ay desperado. Sinungaling. Sagot ni Althea, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Sino pa ba? Ikaw lang ang makikinabang dito. Para makuha mo si Leo, sisirain mo ako. Ganyan ka ba talaga kadumi maglaro, Marco? Ang usapan nila ay umagaw sa atensyon ng lahat ng customer. Ang ilan ay naglabas pa ng cellphone para kumuha ng video. Hindi mo naiintindihan, giit ni Marco, lumalapit pa. Hindi ko alam kung paano ito kumalat. Huwag mo akong hawakan. Sigaw ni Althea nang subukan nitong hawakan ang kanyang braso. Ang kanilang pagtatalo ay nagbalik ng lahat ng sakit mula sa nakaraan. Ang lahat ng hinanakit na tinago niya sa loob ng 10 taon ay sumabog. Sana hindi ka na lang bumalik. Sana hindi ka na lang nagpakita. Tahimik na ang buhay namin bago ka dumating. Sinira mo ang lahat noon at sinisira mo ulit ngayon. Hindi ko sinira ang lahat. Sigaw pabalik ni Marco, ang kanyang sariling galit ay lumabas na rin. Umalis ako para iligtas ang pamilya ko. Isang bagay na hindi mo kailanman maiintindihan. At ang pamilya mo lang ang iniisip mo. Paano naman ako? Paano naman kami? Ni isang sulat, ni isang tawag, wala, Marco. Iniwan mo akong mag-isa. I tried. Hindi sapat. Ang kanilang mga sigawan ay umalingaunggaw sa buong lugar. Ang kanilang personal na sakit ay naging isang pampublikong panoorin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang maliit na pinto sa likod ng counter ang bumukas. Lumabas si Leo, na dapat sana ay natutulog sa maliit na silid pahingahan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot.
Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula sa galit na mukha ng kanyang ina patungo sa galit na mukha ng kanyang ama. Mama, Daddy? Ang boses ng bata ay tila isang malakas na kampana na pumutol sa kanilang pag-aaway, sabay silang napatingin kay Leo. Ang galit sa kanilang mga mukha ay biglang napalitan ng gulat at pagsisisi. Tinitigan sila ni Leo, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Nag-aaway po ba kayo dahil sa akin? Tanong nito, ang kanyang boses ay basag at puno ng isang bigat na hindi dapat nararamdaman ng isang 7 taong gulang na bata. Ang tanong na iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang eskandalo o masasakit na salita. Para kay Althea, iyon ang tunog ng pagkabigo. Para kay Marco, iyon ang tunog ng kanyang kasalanan. Sa kanilang pag-aaway para sa bata, hindi nila namalayan na ang bata mismo ang kanilang nasasaktan. Ang imahe ni Leo na nakatayo sa gitna nila, ang mukha ay basang-basa sa luha, ay isang multong sumunod kay Marco pauwi. Hindi galit ang nararamdaman niya kundi isang malalim na kahihiyan. Ang sigawan, ang mga akusasyon, ang mga matang mapanuri ng mga estranghero, ginawa niyang isang sirko ang buhay ng kanyang anak. Pagdating niya sa kanyang tahimik at malamig na penthouse, sinalubong siya ni Isabela. Ang kalmadong presensya nito ay isang malaking kontras sa kaguluhang bumabalot sa kanyang isipan. I saw the videos online, Marco, malumanay na sabi nito, hinahaplos ang kanyang likod. It was horrible. I'm so sorry you had to go through that. Kasalanan ko, amin ni Marco, napaupo sa sofa at napahilamos sa kanyang mukha. Nasaktan ko ang bata, isa. Nakita niya kaming nag-aaway. Tinanong niya kung dahil ba sa kanya, hindi niya kayang tapusin ang pangungusap. Shh, sabi ni Isabela, umupo sa tabi niya. You are not to blame. She is unstable, Marco. She's emotional. Nakita mo naman, she created a scene in public. Is that the kind of behavior you want Leo to be exposed to? Ang mga salita ni Isabela ay tila isang balsamo sa kanyang nagdudugong konsensya. Hinahanapan niya ng dahilan, ng paliwanag, at ibinibigay iyon ni Isabela sa kanya. She's just hurt, sabi ni Marco, kahit hindi na siya sigurado kung sino ang kanyang kinukumbinsi. Ngumiti si Isabela ng malungkot. I know. And I feel for her, I truly do. Pero Marco, minsan, ang sakit ay nagiging dahilan para makagawa ang isang tao ng mga bagay na hindi tama. Huminga ito ng malalim, na para bang may isang mabigat na sikretong nagpapahirap sa kanya. I didn't want to show you this. Nag-aalala ako na baka mas lalo ka lang masaktan. Pero I think you need to see the truth. Kinuha nito ang isang brown envelope mula sa kanyang bag. Inilabas nito ang ilang piraso ng nakaprint na papel. Isang kopya ng mga email. I asked my assistant to do some discreet checking. For your protection, paliwanag ni Isabela. This is an email exchange between Althea and her friend, Lorna, a few weeks ago. Right after you came back. Kinuha ni Marco ang mga papel, nanginginig ang kamay. Binasa niya ang mga salita. Mula kay, para kay, Lorna. Kaya email. Subject, sis, hindi ka maniniwala. Sis, bumalik na siya. Si Marco. At hindi lang siya basta bumalik, CEO na siya ng Montenegro Corp. Nakita niya si Leo, alam mo na kung ano ang ibig sabihin nito. Ito na yung chance na hinihintay natin. Ang tiket natin palabas sa hirap. Mula kay, Lorna, @email.com. Para kay, Althea. Santos @email.com. Subject, sis, hindi ka maniniwala. OMG, sinasabi ko na nga ba? Anong plano mo? Mag-ingat ka, baka maiskandalo ka. Pero galingan mo sis. Para sa future ni Bagets. Paulit-ulit na binasa ni Marco ang mga email. Ang bawat salita ay isang patalim na sumasaksak sa kanyang puso. Ito pala ang totoo. Ang mga luha, ang galit, ang pagtatanggol sa bata. Isang malaking palabas, isa siyang tanga, isang mayamang tanga na pumasok diretso sa kanilang patibong. Ang lahat ng awa at simpatya na naramdaman niya para kay Althea ay naglaho na parang bula at napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Ang imahe ni Althea na umiiyak sa kapihan ay hindi na larawan ng isang nasasaktang ina, kundi larawan ng isang magaling na aktres. Marco. Tawag ni Isabella, puno en medyo pag-aalala. Ibinagsak ni Marco ang mga papel sa mesa. Call Ate Gonzaga. Now. Tell him we have new evidence. Tell him to use everything the scandal, this proof.
I want this over with. I want my son away from her. Sa sumunod na pagdinig sa korte, iyon mismo ang ginawa ng kanyang abogado. Gamit ang mga kopya ng artikulo sa blog at ang ebidensya ng mga email, ipininta nila si Althea bilang isang taong desperado, hindi matatag sa emosyon, at may masamang motibo. Ang desisyon ng hukom ay mabilis. Given the recent events that have exposed the minor child to public scandal and emotional distress, sabi ng hukom, and to ensure a stable environment pending further investigation, this court temporarily grants Mr. Montenegro increased visitation rights. Furthermore, a court-appointed social worker will be assigned to monitor both households. This is not a final judgment, but a necessary precaution for the child's welfare. Ang balita ay dumating kay Althea sa pamamagitan ng isang opisyal na sulat. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang pagdagdag sa araw ni Marco at ang pagkakaroon ng isang tagabantay ay isang malinaw na mensahe, hindi na siya pinagkakatiwalaan ng batas na alagaan ang sarili niyang anak. Samantala, matapos marinig ang balita, naramdaman ni Isabela na oras na para sa kanyang huling hakbang. Nagpunta siya sa kapihan ni Thea ng mag-isa. Naabutan niya si Althea sa isang mesa sa sulok, nakayuko, hawak ang sulat mula sa korte. Ang dating palaban na babae ay mukhang isang basag na manika, walang customer sa kapihan. Tila pati ang mga suki nito ay umiiwas muna. Umupo si Isabela sa tapat niya, hindi na nag-abalang magpanggap. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Napatingin si Althea sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagod at pagkagapi. Nandito ako para magbigay ng isang payo, Althea, simula ni Isabela, ang kanyang boses ay mahina ngunit may talim, bilang isang babae sa isa pang babae. Hindi umimik si Althea. Nakita mo na ang desisyon ng korte, simula pa lang yan, may ebidensya kami na hindi mo pa nakikita. Mga ebidensya na magpapatunay na ginagamit mo lang ang bata para sa pera. Kapag inilabas namin yun, hindi ka lang mawawalan ng anak, mawawalan ka ng lahat. Tumingin si Althea sa kanya, isang bahagyang kislap ng paglaban ang natira. Hindi totoo yan. Ngumiti si Isabela. Isang ngiting nakakakilabot. Mahirap patunayan ang katotohanan kapag ang lahat ay laban sa'yo, ako. Mayaman ako, Althea. May koneksyon. May kapangyarihan. Ikaw. Anong mayroon ka? Tumayo si Isabela, inaayos ang kanyang damit, inilapag niya ang kanyang business card sa mesa. Isipin mo ang kapakanan ni Leo, kung talagang mahal mo siya, palalayain mo siya. Hahayaan mo siyang magkaroon ng magandang buhay na hindi mo kayang ibigay. Lumapit ito sa tainga ni Althea at bumulong, sumuko ka na, Althea. Hindi ka mananalo sa akin. Para sa kapakanan ng bata, ibigay mo na siya kay Marco. At sa mga salitang iyon, tumalikod na si Isabela at lumabas ng kapihan, iniwan si Althea sa gitna ng katahimikan, napapaligiran ng mga basag na piraso ng kanyang pag-asa. Wala nang natira. Siya ay nag-iisa, talunan, at nasa dulo na ng lahat. Ang tagumpay ay may lasang abo, iyon ang natuklasan ni Marco, nanalo siya sa korte, nadagdagan ang kanyang oras kasama si Leo. Ngunit sa bawat pagbisita, may isang pader na tila lalong tumataas sa pagitan nila ng kanyang anak. Ang masayahing si Leo ay naging isang malungkot at tahimik na bata, hindi na ito gaanong nasasabik sa mga bagong laruan. Madalas itong nakatulala, nakatingin sa malayo. Isang hapon, habang nasa malawak silang hardin ng bahay ni Marco, nakita niya si Leo na nakaupo sa ilalim ng isang puno, lihim na umiiyak. Hey champ, what's wrong? Tanong ni Marco, lumalapit. Mabilis na pinunasan ni Leo ang kanyang mga luha. Wala po, Daddy. May problema ba? Tell me. You can tell me anything, sabi ni Marco, umupo sa tabi nito. Tumingin si Leo sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng isang bigat na hindi dapat dala ng isang bata. Miss ko na po si Mama. Isang simpleng pangungusap, ngunit para itong isang suntok na nagpabagsak sa lahat ng hangin sa katawan ni Marco. Magkikita naman kayo ni Mama mo, di ba? Pero hindi na po katulad ng dati, sagot ni Leo, lagi na po siyang malungkot. Sabi po ng mga kaklase ko, masama daw po si Mama dahil kinuha niya ako sa inyo. Totoo po ba yon, Daddy? Masama po ba si Mama? Hindi nakasagot si Marco. Ang inosenteng tanong ng kanyang anak ay isang salamin na nagpakita sa kanya kung gaano kalaki ang pinsalang nagawa niya. Sa kagustuhan niyang iligtas ang kanyang anak, siya mismo ang sumisira dito. Sa pag-uwi, hindi na mapakali si Marco, ang mga email. Ang mga salita ni Althea na sinisiraan siya, tila may hindi nagtutugma.
Ang Althea na nakita niyang nag-aalaga kay Leo, ang Althea na buong tapang na hinarap siya sa restaurant. Ang Althea na umiyak dahil sa eskandalo hindi ito ang parehong babae na gagawa ng isang murang plano para makakuha ng pera. Kinuha niya ulit ang kopya ng mga email. Binasa niya ito ng paulit-ulit, may isang detalye na ngayon niya lang napansin. Ang petsa ng email ay isang araw pagkatapos ng unang paghaharap nila sa kapihan. Kung matagal na niyang plano ito, bakit ngayon lang siya nag-email? At bakit sa kaibigan niya, na tila nagulat din sa balita? Isang pagdududa, maliit sa simula, ang nagsimulang tumubo sa kanyang isipan, isang pagdududa na nakatuon hindi kay Althea, kundi kay Isabela. Nag-isip siya. Sino ang nakinabang sa lahat ng ito? Si Isabela. Sino ang naghanap ng ebidensya? Si Isabela. Sino ang laging nagtutulak sa kanya na maging agresibo sa laban? Si Isabela. Kinabukasan, gumawa siya ng isang dahilan para hindi pumasok sa opisina. Tinawagan niya ang isang tao mula sa kanyang nakaraan, si David, ang kanyang pinsan at pinakamatalik na kaibigan. Si David ang tagapamahala ng lumang bahay ng kanilang pamilya sa Quezon City, ang bahay kung saan sila nakatira bago sila tuluyang bumagsak at lumipat si Marco sa Singapore. Dave, pare, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Marco sa telepono. Nagkita sila sa lumang bahay. Maalikabok na ang mga muebles, nababalutan ng puting kumot, ngunit ang alaala ay naroon pa rin. Anong kailangan mo, pare? Bakit biglaan? Tanong ni David. Dave, magtatanong ako at kailangan kong malaman ang totoo. Seryosong sabi ni Marco, 10 taon na ang nakalipas. Noong mga unang buwan ko sa Singapore, may natatandaan ka bang sulat o anumang mensahe na dumating para sa akin dito sa bahay? Kumunot ang noo ni David. Sulat. Pare, ang tagal na noon, pero parang mayroon. Anong hitsura? Kanino galing? Giit ni Marco, ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Hindi ko na matandaan yung detalye, pare, sabi ni David, napapakamot sa ulo, basta ang alam ko, may dumating na sulat. Pero hindi ko na ibigay sa iyo kasi. Natigilan si David, tila may inaalalang hindi maganda. Kasi ano, Dave, sabihin mo sa akin. Huminga ng malalim si David. Kasi dumating si Isabela. Noong mga panahong iyon, siya na yung madalas kausap ni Tito, di ba? Tungkol sa business, sabi niya, siya na raw ang magpapadala sa iyo ng mga importanteng papeles. Pinagkatiwalaan ko siya, pare. Ibinigay ko sa kanya yung sulat. Napatulala si Marco. Ang hangin ay tila nawala sa silid. Ibinigay mo sa kanya. Oo, pare. Sorry. Akala ko kasi fiancé mo na siya noon pa, na kayo na ang magkakatuluyan. Ipinagbilin niya na lahat daw ng para sa'yo, sa kanya na idaan, hindi ko na inisip. Isang liham. Isang liham na hindi dumating. Parang isang kidlat na tumama sa kanya ang lahat. Ang pagtataka ni Althea kung bakit hindi siya nagparamdam, ang sakit sa mga mata nito. Ang paniniwala nitong iniwan siya ng walang paalam. Nagmamadali siyang umalis sa lumang bahay, kailangan niya ng pruweba. Tinawagan niya ang kanyang pinagkakatiwalaang IT expert sa kumpanya. I need you to do something for me, off the record. I need you to trace an email. I will send you the details. I want to know its real origin. And I need it done yesterday. Habang naghihintay, umuwi si Marco sa kanyang penthouse. Naabutan niya si Isabela na nag-aayos para sa isang charity ball. Mukha itong perpekto, isang anghel sa isang mamahaling gown. Darling, you're just in time. We're going to be late, masayang bati nito. Ngunit hindi siya ngumiti pabalik, tinitigan niya lang ito, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng kasinungalingan. Marco, is everything okay? Tanong nito, ang ngiti ay unti-unting nawawala. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Marco, isang email mula sa kanyang IT expert. Mabilis niya itong binuksan. Ang resulta ay malinaw. Ang mga email ay hindi galing sa server na ginagamit ni Althea o ni Lorna. Ang IP address ay nagmula sa isang computer sa loob ng opisina. Ng Roxas Corporation. Ang kumpanya ng pamilya ni Isabela. Ibinagsak niya ang cellphone sa mesa. Hinarap niya si Isabela, ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Sa kanyang kamay, hawak niya ang kopya ng mga pekeng email. 10 taon, Isabela, simula niya, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. 10 taon kang may alam. Nanlaki ang mga mata ni Isabela, what are you talking about? Ang sulat. Ang sulat galing kay Althea. Nasaan ito?
Ang pamumutla sa mukha ni Isabela ang tanging kumpirmasyong kailangan niya. Itinago mo. Itinago mo sa akin. At hindi lang iyon, sabi niya, iwinawagayway ang mga pekeng email. Pati ito. Gawa-gawa mo lang ang lahat. Para sirain siya. Para makuha ko ang anak ko mula sa kanya. Para makuha mo ako. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ni Isabela, ngunit hindi na ito umubra kay Marco. Marco, I did it for us. Mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. That woman, that child, they are a threat to our future. Walang tayo, Isabela, sabi ni Marco, ang bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Hindi kailanman nagkaroon ng tayo. Ang mayroon lang ay ang iyong mga kasinungalingan. Sa gitna ng pag-amin ni Isabela, sa gitna ng kanyang mga pag-iyak, isang katotohanan lang ang malinaw kay Marco. Sinira niya ang buhay ng dalawang tao na pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang anak, at ang babaeng hindi niya dapat iniwan. It's over, sabi niya. Hinubad niya ang engagement ring mula sa daliri ni Isabela. Our engagement is over. Tumalikod siya. Hinablot niya ang susi ng kanyang kotse. Walang ibang nasa isip niya. Kailangan niyang makarating sa korte. Kailangan niyang itama ang lahat. Kailangan niyang humingi ng tawad. Habang siya ay papalabas, sumigaw si Isabela, hindi mo na siya mababawi, Marco, huli na ang lahat, sisirain ka niya. Ngunit hindi na siya nakinig. Nagmamaneho siya sa gabi, ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo dahil sa mga luhang nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata, desperado, nagmamadali. Papunta sa huling araw ng pagdinig. Pagdating niya sa korte kinabukasan, ang kanyang abogado ay nasa gitna na ng kanyang closing argument, inilalatag ang lahat ng ebidensya laban kay Althea. Nakita niya si Althea sa kabilang panig, nakayuko, talunan. And that is why, Your Honor, sabi ni Ater Gonzaga, for the best interest of the child, we pray for the court to grant sole custody to my client, Mr. Marco Montenegro. Bago pa man makapagsalita ang hukom, tumayo si Marco, ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay umalingawgaw sa katahimikan ng korte. May sasabihin po ako. At gusto kong humingi ng tawad kay Althea Santos sa harap ng lahat. Nakatayo si Marco, ngunit ang mga mata ng lahat ay nasa kanya. Para kay Althea, ang mundo ay tila bumagal, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Isa na namang pakana, naisip niya, isa na namang paraan para lalo akong ipahiya. Hinanda niya ang sarili para sa susunod na atake. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Marco ay hindi isang atake, ito ay isang pagsuko. Your Honor, ulit ni Marco, ang kanyang boses ay basag ngunit malinaw, tumingin siya diretso kay Althea, at sa mga mata nito, wala na ang dating yabang o galit. Ang naroon ay isang kalaliman ng pagsisisi na hindi pa niya kailanman nakita. Lahat po ng sinabi ng aking abogado laban kay Althea Santos ay walang katotohanan. Isang bulungan ang kumalat sa buong korte. Maging si Attorney Gonzaga ay napanganga, hindi makapaniwala. Ang mga email na isinumite namin bilang ebidensya ay peke, pagpapatuloy ni Marco, gawa-gawa lamang ang mga iyon upang sirain ang kanyang pagkatao. Ang eskandalong lumabas sa media ay kagagawa ng aking dating fiancé, si Isabela Roxas, dahil sa kanyang selos at takot na mawala ako. Bawat pag-amin ay isang bomba na sumasabog sa katahimikan. At ang pinakamalaki kong kasalanan, huminga ng malalim si Marco, ay ang kasalanan ko 10 taon na ang nakalipas. Hindi ko siya iniwan dahil sa wala. Umalis ako dahil bumagsak ang aming pamilya at kinailangan kong magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit hindi niya iyon alam. Dahil sumulat siya sa akin para sabihin na nagdadalang tao siya, at ang sulat na iyon ay itinago sa akin. Itinago ng parehong taong gumawa ng mga pekeng email. Tumingin siya muli kay Althea, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Althea, Thea, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa 10 taon ng pag-iisip mo na mag-isa ka. Patawarin mo ako sa sakit na idinulot ko pagbalik ko. At patawarin mo ako dahil naniwala ako sa mga kasinungalingan at muntik ko nang sirain ang buhay mo at ng anak natin. Humarap siya sa hukom. Your Honor, binabawi ko na po ang aking petisyon para sa sole custody. Wala po akong karapatan. Ang tanging hinihiling ko lang po ay ang pagkakataong maging isang ama sa aking anak sa anumang paraan na ipahihintulot ni Althea. Natahimik ang buong korte. Si Althea ay hindi makagalaw.
Ang lahat ng galit at sakit na binuo niya sa loob ng isang dekada ay gumuho, at ang naiwan ay isang nakabibinging pagkalito at isang maliit, nanginginig na kislap ng pag-asa. Gabi na nang magkita silang muli. Sa kapihan ni Thea, sarado na ang tindahan, tanging ang isang ilaw sa counter ang nakabukas, lumilikha ng mahahabang anino sa paligid. Nakaupo sila sa isa sa mga mesa, isang malaking espasyo ang nakapagitan sa kanila, puno ng mga salitang hindi pa nasasabi. Bakit? Iyon lang ang naibulong ni Althea. Dahil kay Leo, sagot ni Marco, hindi makatingin ng diretso. Nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. At napagtanto ko na sa kagustuhan kong manalo, pareho naming sinisira ang nag-iisang bagay na pinakamahalaga sa amin. Ikinuwento ni Marco ang lahat ang pagkabangkarote ng kanilang pamilya, ang pakiusap ng kanyang ama, ang paghahanap niya sa kanyang pinsan, ang katotohanan tungkol sa sulat. Sa bawat salita, tila isang tinik ang nabubunot mula sa puso ni Althea. Ang Marco sa harap niya ngayon ay hindi ang mayabang na CEO. Ito ang Marco na minahal niya marupok, nagsisisi, at totoo. Sana sinabi mo, sabi ni Althea, ang boses ay mahina, sana naging matapang kang sabihin sa akin ang totoo noon. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, amin ni Marco. Ang akala ko, sa pag-alis at pagpapayaman, mapoprotektahan kita, pero sinaktan lang kita lalo, Thea. Alam kong huli na para sa atin. Pero para kay Leo, sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, tinitigan siya ni Althea nang walang galit. Ang nakita niya ay isang taong nawala rin, isang taong nasaktan din. Tumango siya, dahan-dahan, para kay Leo, sabi niya, lumipas ang 6 na buwan. Ang kapihan ni Thea ay puno ng mga lobo at masayang tawanan, ika-8 kaarawan ni Leo. Ang mga bisita ay ang kanyang mga kaklase, at ang mga regular na customer na naging pamilya na rin nila. Si Althea ay abala sa pag-aasikaso ng mga bata. Si Marco naman ang nakatoka sa mga laro at sa pag-aayos ng mga upuan. May isang madali at komportableng ritmo sa kanilang mga kilos, isang sayaw na nabuo mula sa daan-daang araw ng unti-unting paghilom. Hindi sila magkasintahan, ngunit sila ay isang koponan. Noong 1 buwan lang, tinuruan ni Marco si Leo na magbisikleta sa parke. Si Althea naman ang tagapagpag ng sugat sa tuhod ng bata. Magkatuwang nilang hinarap ang mga problema ni Leo sa eskwela. Magkasama silang pumalakpak sa huling recognition day nito. Okay, ready na para sa cake. Anunsyo ni Althea. Inilabas niya ang isang cake na may disenyo ng robot. Si Marco naman ang nagsindi ng mga kandila. Habang kinakantahan nila si Leo ng happy birthday, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa ibabaw ng nagliliwanag na mga kandila. Isang ngiti ang sabay na sumilay sa kanilang mga labi, isang ngiti na puno ng pasasalamat, ng kapayapaan, at ng isang pagmamahal na mas malalim at mas matatag kaysa dati. Isang pagmamahal para sa batang naging tulay nila pabalik sa isa't isa. Nang matapos ang party at makaalis na ang lahat ng bisita, silang tatlo na lang ang naiwan. Si Leo ay masayang binubuksan ang kanyang mga regalo. Silang dalawa naman ay tahimik na nagliligpit ng mga kalat. Salamat dito, Thea, sabi ni Marco, habang tinutulungan siyang magpunas ng mesa. Salamat sa lahat. Salamat din, Marco. Dahil bumalik ka. Sa tamang paraan. May ilang segundong katahimikan. Huminga ng malalim si Marco, tila kumukuha ng lakas ng loob para sa isang bagay na matagal na niyang gustong sabihin. Tia, tawag niya. Lumingon si Althea. Pwede ba tayong magkape bukas? Nagtaka si Althea. Lagi naman tayong nagkakape dito. Umiling si Marco, at isang nahihiyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. I mean, tayong dalawa lang? Natigilan si Althea. Ang tanong ay simple, ngunit ang kahulugan nito ay malinaw, hindi bilang magulang ni Leo, hindi bilang magkaibigan, kundi bilang sila, bilang Marco at Althea. Tinitigan niya ang lalaki sa kanyang harapan. Ang mga mata nito ay hindi na malamig o mayabang, kundi puno ng pag-asa at kaunting kaba. Tumingin siya sa kanyang anak, na masayang-masaya sa kanyang mga bagong laruan. Tumingin siya sa paligid ng kanyang kapihan, ang lugar na sumaksi sa lahat ng kanyang luha at tagumpay. At pagkatapos, isang dahan-dahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting totoo, walang bigat, at puno ng pangako ng isang bagong simula. At dito nagtatapos ang kwento ni na Althea, Marco, at ng kanilang anak na si Leo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagtibok ng puso, at sa bawat pagngiti ng pag-asa.
Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni na Althea at Marco, naramdaman ko rin ang kanilang sakit, ang kanilang galit, at ang kanilang dahan-dahang paghilom. Naging bahagi kayo ng kanilang mundo, at para doon ako ay lubos na nagpapasalamat. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang tunay na pagpapatawad ay hindi paglimot sa sakit ng kahapon, kundi pagtanggap na ito ay parte na ng ating pagkatao. Isang paalala na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa presensya, sa sakripisyo, at sa desisyong manatili kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa na laging may pangalawang pagkakataon para itama ang mga mali, para muling buuin ang mga nasira, at para magmahal ng mas buo at mas matatag kaysa dati. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang inyong naramdaman? Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni na Althea at Marco? Inaanyayahan ko kayong iwan ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mensahe ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Muli, mula sa inyong lingkod na manunulat, maraming salamat at paalam.